Hi guys! Welcome to my vlog. In today's episode, magbo-book review tayo. Actually, first time ko mag-book review, kaya disclaimer, hindi po ako expert. Mahilig lang po akong magbasa ng mga libro. And the first book, yung pinakita ko sa teaser, yung sa short video ko, itong Run by Ferdy Kabiling and with Walter Walker. Yan. So, syempre, sino ba si Ferdy Kabiling? Ferdy Kabiling is a pastor and the director of Victory Manila. He is also an avid ultramarathoner, having completed 4 marathons and 10 ultramarathons to date. Ferdy and his wife Judy have two children, Elizabeth and John Philip, and live in Manila, Philippines. Si Walter Walker naman refers to himself as a former campus minister, amateur theologian, and professional storyteller. He is also collaborated on numerous books on ministry and missions. Walter lives with his wife, Linda, in Franklin, Tennessee. Ayan. Run 50. Endure the pain, keep the faith, finish your race. Ayan. So, bakit nga ba ito yung binobook review ko? Well, currently, ito yung binabasa ko. Pero, second time ko na siya binasa. When I first read it, actually, ito, nakuha ko to, regalo sa akin ng kaibigan ko kasi ni-request ko na nung ikakasal ako, 2018 ko to unang nabasa. So, 'di ba? Ang unlikely. Ito yung libro, pero pangkasal. So, parang kakaiba, 'di ba? Pang running. At saka gusto ko talaga nun kasi si Pastor Ferdy, nilulook up ko siya nung time na yon. Hindi lang dahil sa running kasi nagka-season din ako na gusto ko rin maging tumatakbo sa Manila noon before. Sumasali kami sa fun run. Hanggang fun run lang ako. Hindi ako yung marathoner or ultramarathon toner na sobra-sobra kong tumakbo. Baga tamang takbo lang. Well, more on tamang lakad nga lang ako Kasi nga, may hika ako. So, medyo weakness ko rin yung mga ganong klaseng takbo-takbuhan. So, anyways, yun nga, bigay sa akin to ng kaibigan ko noon. Kasi, nilulook up ko siya bilang runner. And, syempre, kung ano yung impact na ginawa niya sa church na kinabibilangan ko. Na which is yun nga yung sinabi ko nga kanina. Siya ay director ng Victory Metro Manila. So, tungkol saan nga ba to? Ito yung kwento niya or sinishare niya yung Run 50 route niya. Ayan. So, ang dito sa book niya, may mapa. Mga ilang chapter nga ba ito? Di pa kasi ako tapos So, ito siya. Ganito yung itsura niya. So, ito pala yung mapa. Sorry, mali yung nabuksan. Ito yung route. Ayan. Nagsimula siya sa Maasim. Nagtapos siya sa Apari. So, ang niya dito, kaya Run 50, it's a celebration of his 50th birthday. Tapos, ang ruta niya is from Maasim. For 6 days, tatakbo siya. Wari dito, Maasim. Start siya sa Maasim. Ang day 6 niya ay sa Tagum. So, sa Tagum, magpipreach siya dyan sa church na yan kapag ka-7th day. So, ganun yung nangyari nun. So, he will run 50 kilometers per day for bawat, bawat location yan. Yung may mga dot na yan. So, 50, 50, 50. Tapos, gagawin niya yan for 44 days. Yun yung kwento niya. Yung naman nito kung paano siya naging runner. Naging runner siya nung nag-aral siya sa Adamson University sa Manila. Parang na-felt lang niya na yun yung sports niya. Ang galing, no? Ang bilis niya nalaman na yun talaga yung sports niya. And sobrang
Nakakabilib kasi nga he ran not only para may mapatunayan or to brag, pero he ran that he do this para makapag-fundraise siya ng real life scholars. Kasi yung church namin, meron siyang scholarship which is Real Life Foundation. So, ito, lahat to ginawa niya para sa mga real life scholars. And, syempre, nakakabilib kasi natakbo niya yung lahat ng ruta na yon. Technically, from Mindanao to Apari, to Luzon yung natakbo niya. So, 50 kilometers a day for 44 days. Diba? Grabe. Pinento niya yung mga struggles niya, inspirations niya. Ang pinaka-inspiration niya is yung anak niya si John Philip. Kasi si John Philip is special child. So, hindi siya yung masyadong nakakatakbo na bata or hindi siya masyado pwede sa physical activities. Kaya sinasabi niya, he run for his son also. Hindi lang para sa mga real life scholars, pero para rin sa anak niyang lalaki na medyo may special needs. Ang pinaka natutunan ko dito is, yun nga, pag tumatakbo ka, parang takbo lang sa buhay, you must finish the race. Whatever happens, finish the race. Kasi ang buhay parang race yan. May mga time, maliligaw ka, mawawala ka sa course, di ba? Or minsan, kaya ka nawawala sa course kasi merong miscommunication sa teammate mo. Ganyan. So, sa buhay, ganun din yun. May mga obstacles kang pagdadaanan. Minsan, yung katawan mo, bumibigay na kasi nga, katawan yan eh. 'Di ba? Bumibigay talaga. Hindi tayo invincible. Hindi tayo shielded sa mga sakit. Pero, kailangan pa rin natin, what we started, we should finish. At saka ito, yung nasa bookmark ko. Ito yung gusto kong i-share pala. Sabi niya dito, ayan, yung mga box. Sakto, ito yung binabasa ko kagabi. Sabi dito, ministry leaders have been known to boldly challenge their listeners or members to get a vision to do something for God or some variation of that. The contrasting perspective looks like this. Kunwari, ganito. Get a vision to do something for God. Or, surrender to God's calling. Sabi nga dito, in our desire to do something for God, it's easy to think our passionate, dedicated years of service and as doing God favor, rather than being indebted to God as the one who entrusted us with the responsibility of stewardship. Diba? Ang ganda ng part na yun kasi kinokorek niya yung mind thinking natin na minsan, bakit nga ba natin ginagawa to? Diba? Ginagawa ba natin talaga to for God? Or gusto lang natin magkaroon ng favor tayo kay God? Na si God pa yung may indebted sa atin, na dapat tayo yung indebted sa Kanya, diba? So, sobrang nakaka-inspire lang. Kahit na second time ko to, na-refresh lang ako sa life niya. And sad to say nga rin, wala na siya. He died a few months ago from heart attack. So, he died at 54. Pero grabe yung impact niya. Kung alam nyo lang, kasi naririnig ko lang siya nagpe-preach sa church dati nun. Habang binabasa ko to, pakiramdam ko naririnig ko yung boses niya sa tenga ko habang binabasa ko to. Para ako naka-audiobook. Kasi, ang galing din siyang speaker. He is known for isa sa mga magagaling na evangelist sa church namin. So, yeah. Grab a copy. Basahin nyo and share nyo naman kung ano naman yung life lessons nyo or ano yung na-highlight nyo sa libro na to. Thanks and goodbye.